linaw na labag ang kanyang pagkakakulong kasi nga po meron tayong sotolo no, na nagsasabi na hindi po pwedeng mamilit sa isang mamamahayag na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala ng kumpiyansa ang mga sources sa mga mamamahayag, wala na sisiwalat ng katotohanan. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan at narito pa tayo para sa ating panibagong update. Kamusta na kaya ang dalawang host ng Istiminay na si Dr. Lorraine Badoy at si Ka Eric sa ngayong pang-anim na araw na nila na pagkakulong sa House of Representatives at patuloy na nagsasagawa ng kanilang hunger strike bilang protesta sa umano'y illegal na pag-detain sa kanila dahil sa hindi pagsagot ng katanungan kung sino nga bang source ni Ka Eric sa 1.8 billion umano'y na travel fund na House Speaker Martin Romualdez. At ngayong araw ng Lunes, maraming ganap po mga kababayan po natin. Dahil ngayong araw ng Lunes, mag-aapila sa Korte Suprema para palayain itong si Ka Eric at si Dr. Badoy, itong kampo nga nila. Kasama nga dyan itong si Attorney Harry Roque. At ngayong araw din ng Lunes ay magkakaroon naman ng pangatlong pagdinig sa House of Representatives sa pagpapatuloy nitong investigasyon sa prangkisa nga ng Isiminay News. Kung ano man ang kahihinatnan, yan po yung ating abangan mamaya. Sa ngayon, narito muna ang update dahil itong si Atty. Harry Roque ay magbibigay ng kanyang update. Ano nga ba ang posibleng gawin para makalaya muna itong dalawa bago pa man magpasko. Kasi kung hindi mga kababayan po natin, abutin sila ng January 22. Matagal-tagal yan. So dahil magpapasko po, ang tanong, ano naman ang remedyo para kay Dr. Badoy at kay Ka Eric ng SMNI ngayong nakakulong sila sa Kongreso? Ang sabi ni Congressman Pimentel, sila ikukulong hanggang ma-approve ang committee report sa plenaryo. So kung mangyayari po yun, ibig sabihin, magpapasko sila sa kulungan sa Kamara, no? Dahil ang susunod na session po ay sa January 22. Sa December 13 po, mag-a-adjourn na, magbe-break na po ang Kongreso. At ibig sabihin yan, may possibility nga po no, na tatagal ng buwan ang pagkakakulong kay Dr. Badoy at kay Ka Eric ng SMNI. Sinabi na po natin na paninindigan natin, hindi dapat sila nakulong kasi yung tanong nila, tanong lang naman, wala pong fake news. At miski sabihin na natin nagkaroon ng fake news, hindi po dapat kinukulong ang fake news dahil yan po ay kabahagi ng free marketplace of idea kung saan ang taong bayan maghuhusga kung anong paniniwalaan at ano ang hindi dapat paniwalaan. Sinabi rin natin na bagamat may kapangyarihan ng ang Kamara na mag-cite in contempt at magpakulong ng mga resource persons, kinakailangan ito'y alinsunod sa rules mismo ng Kamara at saka dapat po sumusunod din sa saligang batas, lalong-lalo na yung right to due process. So pag ikaw ba ay nakulong, gaya niyan, anong remedyo nyo? Well, ang remedyo po sa illegal na pagkakakulong ay unang-una ang tawag ay habeas corpus. Ang habeas corpus po ay ito po napaka-importanting writ of habeas corpus, na kapag meron pong martial law, pwedeng suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus ng presidente. Ibig sabihin, po pwede ka makulong at wala kang remedyo. Pero kung illegal ang iyong pagkakakulong, pupunta ka ng hukuman, special civil action ang tawag po dyan, para magpa-issue ng writ of habeas corpus. At ito po ay nag-uutos sa isang taong gobyerno na nagdedetene ng isang tao para ipresenta sa harap ng hukuman yung katawan ng taong kinulong at sabihin kung anong legal na basihan ng pagkakakulong. Siyempre po dito, ang sasabihin ng Kamara de Representante, may kapangyarihan kami na mag-cite in contempt. Dahil yan po ay kinilala ng kapangyarihan ng mababang kapulungan mula pa noong Arnault versus Nazareno na panahon pa ng mga lolo-lola natin. Pero siyempre, ang counter naman dyan, may ganyang kapangyarihan. Pero dapat, unang-una, binigyan mo sila ng kanilang karapatang ayon sa Bill of Rights na due process. Kung ipapakulong mo sila dahil sila nagsisinungaling, dapat binigyan mo sila ng pagkakataon para sabihin kung bakit hindi dapat sila makulong dahil sila nagsisinungaling. Mantakin nyo ha, itong kay Lorraine Badoy, kaya lang siya kinulong daw sa pagsisinungaling dahil tinanong siya, meron bang advertisement ang inyong programa ng Laban ng Bayan? Sabi niya minsan, wala. Tapos sabi niya parang meron. So dahil lang doon ha, dahil doon sa issue ng whether or not may advertisement ang Laban ng Bayan, kinulong siya.
So, palagay ko mga kababayan po natin, hindi 'yun ang pinakarason, kung bakit ikinulong itong si Dr. Loren Badoy. Ang sa aking nakikita do'n ay itong umano'y pagre-red tagging niya kay Representative Abante, na talagang binawian siya ni Representative Abante sa kanyang ginawa umano sa kanyang programa dito nga sa Laban Kasama ang Bayan. Dahil ikonekta umano, mga kababayan po natin, itong si Congressman Abante sa mga, hanay o nagsusuporta dito sa mga makakaliwang grupo. So, which is hindi niya nagustuhan, sinira umano ang kanyang, pagkatao doon, nalagay umano sa panganib ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya dahil sa ginawa nitong, anchor nga ng Isiminay News. So ngayon mga kababayan po natin lalong lumala yon dahil sinuportahan si, Congressman Abante ng kanyang mga katropa, itong si, Congressman Padua at itong si Kong Akop naman. So tingnan mo ang kanilang ginawa mga kababayan po natin, kahit nanindigan itong si, Dr. Loren na ang kanyang ginagawa ay pagmamahal sa bayan dahil gusto niya na matapos nga itong insurgency sa ating bansa, matapos na itong mga grupo ng CPP and PNDF, mga kababayan po natin. Yan ang kanyang umano'y adhikain. Ngunit para kay Congressman Acop ay sabi niya ay hindi umano ito pagmamahal sa bayan. So gano'n pa man mga kababayan po natin, yan ay kanilang paninindigan. So hindi natin alam kung talagang paninindigan o dahil pinipersonal nila ang, kanilang ginawa dito kay Dr. Lorenzo. Napakasimple lang naman, eh. So, actually hindi niya rin alam talaga dahil hindi naman siya nagma-manage. Although part sila nitong Laban Kasama ang Bayan dahil may sharing sila, ay siyempre nasa management pa rin ng, SMNI kung anong advertiser ang kanilang ipapasok. So, ngayon hindi naman sigurado ito si Dr. Loren, agad-agad sila nagalit. So, napakababa lang actually ang rason mga kababayan po natin para sa pagkakulong ni Dr. Loren. Grabe. Sobrang, pag-aabuso umano sa kapangyarihan ng kanilang ginawa. Mahayag, na i-reveal ang kanilang source. Dahil pag nangyari po yan, mawawala ng kumpiyansa ang mga sources sa mga mamamahayag, wala na sisiwalat ng katotohanan para naman lumabas ang baho sa gobyerno. No? Yan po talaga ay kalaban ng demokrasya. Dahil ang demokrasya, ang pundasyon po niyan ay yung malayang pananalita. So, ang sasabihin ng Kamara, ay nako, hindi applicable ang Shield Law kasi ang sabi ng batas, dapat accredited journalist. Mm. Alam niyo po, yung accredited journalist na yan, ang ibig sabihin niyan, dapat yan, talagang meron siyang trabaho na mamamahayag. Hindi na ang gobyerno nag-accredit. In fact, kapag ang gobyerno mag-accredit, yan po ilabag sa malayang um, pamamahayag kasi parang binigyan mo na ng gobyerno ng veto powers kapag ayaw niyang maging isang periodisto ang isang tao, hindi lang niya i-accredit. No? Pero ang ginamit na salita sa SOTO word ay accredited journalist. Ibig sabihin, bona fide. Ibig sabihin, talagang siya ay mamamahayag. At sino bang Mm. mamamahayag? May dalawang definition po yan. No? Ang kaparehong definition ay isang tao na nagbibigay ng impormasyon on a regular basis sa lipunan whether or not misweldo. Pero meron naman So, ibig sabihin mga kababayan po natin, base sa mga paliwanag ni Attorney Harry Roque, ay malinaw na may paglabag nga itong si Gaston Bunting, kasi siya yung, chairman nitong, Committee on Franchise, at ang sinasabi niya na hindi sakop umano, itong, si Ka-Eric dahil hindi siya lehitimong, miyembro or, recognized ng KBP. Kaya hindi siya matatawag na umano'y, legit na journalist. Yan umano'y nakasaad sa SOTO. So, ibig sabihin mga kababayan po natin ay hindi naunawaan ng maayos ni Congressman Gaston Bunting ang ibig sabihin or yung totoong definition ng SOTO. So, sana po mga kababayan po natin, ay mag-grant itong request nga nila Attorney, Harry Roque para palayain itong si, Dr. Loren at si Ka-Eric ngayong araw mga kababayan po natin. So, siyempre isa sa ating, dapat abangan ay itong pagdinig sa House of Representatives. Ano para sa prangkisa nitong Isiminay niyo. So, 'yan po ang, isa sa ating dapat pakabangan at patuloy po tayo na mag-a-update mga kababayan po natin, pati itong pag-file, nila Attorney Harry Roque. So, mamaya mag-update po tayo kung ano yung mga development patungkol sa issue nito.
At yan muna yung ating update mga kababayan. Maraming salamat po at God bless po.